Ang pulong sa Diyos nag-ingon, I urge you, therefore, brethren, by the mercies of God, to present your bodies a living and holy sacrifice acceptable to God, which is your spiritual service of worship. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what the will of God is, that which is good and acceptable and perfect. 16. Be of the same mind toward one another. Do not be haughty in mind, but associate with the lowly. Do not be wise in your own estimation. Never pay back evil for evil to anyone. Respect what is right in the sight of all men. If possible, so far as it depends on you, be at peace with all men. Never take your own revenge, beloved, but leave wrong for the wrath of God. For it is written, vengeance is mine. Feed him. But if your enemy is hungry, feed him. And if he is thirsty, give him a drink. For in so doing you will heap burning coals upon his head. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Mga igsoon. Unsa may kalainan sa utok o sa hunahuna? Unsay kalainan sa brain o sa mind? Ang brain mao kanang organ nga nasulod sa ato ang bungo o sulod sa ato ang kaliba, sa atong skull mga igsoon, nga nag-regulate sa physical nga function sa tibok natong lawas. Mao na trabaho sa utok. Ang mind naman is a complex network sa atong mga panghuna-huna, process and consciousness that arises sa neurological activity sa ato ang brain mga igsoon. In short, ang huna-huna mo na'y sulod sa imuhang utok mga igsoon. Si Pablo iyahang nasabtan ang dili yun may kalinaay o dili yun nato ikalimod o dili yun pwede nga kamahinungdanon basa sa huna-huna sa pag-deal sa mga reality sa kinabuhi. Importante ning atong huna-huna sa pag-atubang nato sa mga realidad sa kinabuhi mga igsoon. Tungod kay kung gusto nato o lahi nga approach sa life, dahil kinahanglan nga usbo nato ang atong huna-huna significantly. Amen. Kung gusto ta lahi nga panlantaw, kung gusto ta og lahi nga approach sa mga butang, events, circumstances nga nagakadangat sa kinabuhi, then kinahanglan nga ato pong usbon ang ato ang huna-huna significantly mga igsoon. Sa milabay upat ka Domingo, naghisgot ta mahitungod sa pagbago lagi o transforming o pagbago sa atong pagkakita. Pinagi sa pag-renew sa ato ang mind, which is mo ang Yahweh ang key to test and approve unsa gyud ang labing hingpit nga pagbulutan sa Ginoo. Amen. Lisod para sa tao to comprehend the perfect will of God kung ang iyang una wala ma-renew, wala ma-change mga igsoon. So naanata sa katapusan nga bahin og niyaning mga pipilang mga butang nga angay natong huna-hunaon, so our mind will be renewed. Amen. Mga butang nga angay natong idwal ang atong mind so that this mind may renew mga igsoon. Una, think of having harmony with one another. In verse 16, India, be of the same mind toward one another. Do not be haughty in mind, but associate with the lowly. Do not be wise in your own estimation, mga igsoon. Sa dihang si Apostle Paul mingon ani nga we should be of the same mind sa atong pagkukabilo, sa atong pag-toward sa ato ang matag usa. It means that we are to live with harmony towards one another. Nga kinahanglan nga magkinabuhi ta nga ay pagkikuyunay ba sa matag usa, pinagi sa pag-pursue o managsamang tinguhan. Pinagi sa pag-pursue o same interest,
nga naga-eliminate sa panagbingkil o panagbahin-bahin. Tungod kay, ang harmony, my friend, is a thing. Mahimong makabot lamang nato ang panaghiusa o ang panag-uyunay among sa Christian o among sa Christendom o among sa kanang kahugpungan sa pagtuo. Kung sa pikas nga bahin, managsamang interes lamang ang atong ginapursu. Amen. Kung managsamang tinguha lamang ang atong ginatinguha, mga igsoon, tungod kay ang kalaban sa panaghugpong o ang kalaban ba sa kanang panag-uyunay, that is harmony, is morning kasina o personal na pangandoy o kaning selfish nga interest, my friend. Manang ingon si James in James 3:14 down to 16, but if you have bitter jealousy and selfish ambition in your heart, nga kung naada kuno kay kasina, nga kung naada kuno tay personal o ato-ato lamang ang pangandoy sa atong kasing-kasing, do not be arrogant and sulay against the truth. Di daw kuno ta mahimong arrogante o at nagbakak kita batok sa kamatuoran. In 15, ingon niya, this wisdom is not that comes down from above. Kini nga kalam, wa kini magikan sa langit, but earthly, natural, and demonic. Kani daw kuno nga kalam, kalibutanon, o iya sa demonyo nga kalam. For where jealousy and selfish ambition exist, there is disorder and every evil things. Amen. Kung hain gali na ay kasina, kung hain gali ana ay personal nga tinguha o pangandoy, ingon ang Bible, tuwali mo makaplagan dito ang panagbahin-bahin o ang tanang matang sa dautan. Amen. Amen. Muna nga to have and live harmoniously. Kung gusto ta makabaton o magkinabuhi nga nagyoy kanabitang panag-uyunay. Ikaw ako gisugo kita ni Pablo aning duhang butangan aron ma-attain og mahimong posible ang panag-uyunay. Nga una, we should not be healthy. Nga dili daw kuno ta mahimong hambugiro ba, but learn to associate with the lowly. Nga kabalo ta makighugoy-hugoy anang mga ordinaryo lamang ng mga tao o mga ordinaryong mga ordinaryong lumulupyo, etc. And we should not be conceited. Nga dili ta mahimong sobra ka believe sa atong kaugalingon, my friend. Ang word na healthy, it means raise or it means high. And ang word na healthy nga gigamit ni Pablo, it means habo, or it means nga napataas or lofty. It means exalted or self-important. That is the word haughty. Kanang imo bang gibayaw ang imong kaugalingon, kailan taon nimo importante kayo ka? Lain ka na bang imuhang gihatagan og too much nga importance ang imong kaugalingon? It also refers ang word na haughty. It also refers sa mga taas o lofty nga mga butang aning kalibutana. That which thought to be of great value. Nga giuna-una nato nga may bukan o may dakok yun nga bili, mga igsoon. Kanipod nga term, gigamit kini in comparison sa pag-describe kang Jesus higher than or above. Nagulagway usab kani kang Jesus nga gigamit kini in comparison kang Jesus nga labaw kaysa tanan, mga igsoon. So, to be healthy, it means to think of oneself as higher than others in comparison with value, worth, or importance. Kanapit ang pagiging healthy, o sa ubang term snobbish, o sa ubang term pagiging arrogant, mga nanigamit na term sa ubang translation. It means to think of oneself, kanang naghuna-huna ka ba sa imong kaugalingon nga mas labaw ka
kaisauban, in comparison sa imuhang bili, labaw ka kaisauban, in comparison sa imuhang value as person, labaw ka kaisauban, in comparison sa imong kamahinungdanon, labaw ka kaisauban. That is the word arrogant. Thinking of oneself higher than others. In comparison, mga igsoon. Amen. Napabata nila. Di ba mga tao sa atong panahon karon, ing anak man, they think that they are higher than others. Mas labaw ko nimo kay mas taas ko grado. Mas labaw ko nimo kay mas daghang ko kwarta. Mas labaw ko og bili kaysa nimo, kaya ko dignitaries ko, na ko estado sa kinabuhi, ikaw unsa man lamang ka. Di ba? Mga taong mga arrogante, mga taong mga haughty, mga igsoon. With this in mind, a person may then label himself with the elite and deny to associate with the low class. Tungod kay naa sila anang huna-hunaa, so ilaha na yung gibuhat, ilahang i-label ang ilang kaugalingon sa mga taong gihuna-huna nila nga pariha nila bili, pariha nila og karas, pariha nila og worth, o ila na yung gidit-an ang ilang kaugalingon nga makighugoy-hugoy sa mga taong ordinaryo, mga taong mga common, mga low class nga mga people. Nakita ko mong tao ngayong anak nga dili makigugoy-hugoy sa mga taong sama nato, kay mga tao sila nga naa sa tuktok o nasa pinnacle o nasa ibabaw when in terms sa estado mga igsoon sa panginabuhian. To associate, sa pikas nga ba, it means to descend to a least formal or dignified level or weigh the privilege of rank. Kanang paghugoy-hugoy, it means nga, minaog ka ba sa pinakaubos nga level? O imuhang gikwaan imong kaugalingon o pribilehiyo, do may kapasidad ka. Pero imong gikwaan ang imong kaugalingon sa mong pribilehiyo, aron lamang makikuban atong mga tao ubos nimo. That is the word associate. You deprive yourself of your privilege or rank just to be with the people nga gilantaw sa katilingban nga ubos kaysa nimo. If Jesus, my friend, nga Dios nga nagpakatao, associate with the lowly and sinners, and did not equate himself to God for his own advantage. Muna yung ni Pablo in Philippians, be this mind, maanaan nato. Kaning huna-hunaan nga sama kang Jesus. Nga though He is God, do Diyos siya, pero wala niya iksapayan ang iyang pagka-Diyos para sa iyang kaugalingon nga kaayuhan. Yet, kung sa ingon sa Bible, yet nagmatinumanon siya sa iyang amahan. Iyang isulob ang bisti sa pagkaulipon, o nagmatinumanon siya maski hangtod sa kamatayon. Amen. If Jesus, who is the incarnate Son of God, King of kings and Lord of lords, if Jesus, through whom tanang butang nabuhat, kung si Jesus, full of glory, grace, and truth, nga ang tanang bahandi o kinabuhi na buhat tungod niya, nakighugoy-hugoy galing sa mga ordinaryong mga taong mga makasasala, nagkinsamanta nga maghuna-huna nga mas maayo ta kaysa kang Jesus. Amen. Who are we to think that we are better than Jesus? Kita nga Christian, we should pursue common interest, which is for the glory of God. Nga atong tinguhaon ang managsamang tinguha, nga ang tinguha nato magdalag kahimayaan, kadungganan sa pangalan sa ato ang Ginoo. Amen. We should pursue common interests, my friend, for the glory of God,
regardless of our economic and social differences. Dili man ta pareha siguro natin nga education, yet we can pursue same interest. Dili man ta pareha siguro family upbringing, but we can pursue parehong interest. Dili man siguro ta pareha og kanang tribo, pero makapursu ta og managsama gihapon nga interest mga igsoon. Dili man ta managsamang kahimtang sa kinabuhi, pero makapursu gihapon ta og managsamang tinguha, managsamang interest, my friend. As a family, ingon nga pamilya, we should pursue common interest that seeks to glorify God. Nga nang usahay gubot ang pamuyo, tungod kay dili managsama o ginapursu. Dili managsama ang interest ka gina-cultivate. Dili managsama ang interest ka ginapaglaban. As family who seeks to glorify God, kinahanglan nga mag-cultivate o mag-pursue kitang managsamang tinguha, nga atong tinguha to glorify God. Amen. To please God, to exalt Jesus. Our common interest should be like these: to become more like of Christ in attitude. Amen. Ingon nga family, ingon nga magtutuo, dapat ang atong interest mahimong managsama kang Kristo. Nga ikaw ako muliwat o muliwat kita kang Kristo mga igsoon. Mao man ang interest nato. Mao man ang butang atong ginapursuan ng kinabuya to become more like of Christ. Amen. Mao man ang interest atong ginapursu. Mao man ang goal nato sa atong pagpangalagad sa Ginoo. To be obedient, my friend, nato sa pagbulut-an sa atong langiton nga Amahan, nga mahimutang matinumanon, nga kining atong tawhanon nga kinahan may pagkasupakiro gayon, but ato ang tinguhaon, atong i-cultivate, nga magpursutag managsamang tinguha, o unsa man kanang tinguha nga mahimutang matinumanon, ngadto sa pagbulut-an sa atong langiton nga Amahan. Amen. We should pursue that same interest to attain the glory nga atong maangkon unya ang himaya nga giandam ni Jesus to those mga taong nagalagad niya, and to receive our heavenly reward which Christ Himself will give to us. Amen. Ngayon niya po madawat nato ang himaya. Ngayon niya po madawat nato ang ganti nga si Jesus mismo ang muhatag nato mga igsoon. Mamana nga interes ang atong ginapursuan ng kinabuhiya. Nga nung usahay walay panag-uyunay tungod kay dili managsamang interes ang ginapakiglaman. Tanawon niya itong politika karon gubot kay nga naman dili interes sa katawhan ang ginapaglaban, kundi interes sa pipila lamang. Usahay nga sa Bible, kung hain gali ang panagbahin-bahin, kung hain gali ang panagsina, dito di mo makitaan. Dito di mo makita ang usaman, tanang matang sa pagkadautan. Amen. Kung gusto tao malinahon nga pamuyo, pursue same interest. That's why think of having harmony with one another. Amen. Amen. O na usay lisod magkasinabot ning tao nga ang tinguha sa usa malangit, ang tinguha sa usa maimperno, di gyud mo magkasinabot pa. Ang tinguha sa isa mahimong sama kang Kristo, ang tinguha po sa isa mahimong mahisama po kang Satanas, di gyud mo magkasinabot. But if we have the same interest, na gyoy panag-uyunay mga igsoon. So una, think of having harmony with one another. Ikaduha, think of never paying back evil for evil to anyone. Huna-una ang ayag yung basli o dautan ng dautan sa kung kinsaman.
Pay back means to give back, to give back, implying that there is a depth and conveying the idea of an obligation and a responsibility that is not optional. Kana bitang paying back, it means nga kana bitang kinahanglan gyud ba nga imong ibalik. Kinahanglan nga imong yung iuli. That is to get heaven, no matter what. Kana bitang makabalos yun ka, bahala kung sa pa'y mahitabo. Naman ang idea nato dire. Nga kung dili man siguro karon, so basig sunod adlaw, o basig sunod bulan, o basig sunod tuig. Basta ang idea, makabalos gayon. That is the word paying back, mga igsoon. Si Jesus ningon in Matthew 5:38 to 39. You have heard that it was said, eye for eye and tooth for tooth. But I tell you, do not resist an evil person. If anyone slaps you on the right cheek, turn them the other cheek also. Nga kung nada ko ni mo sagpa sa imong tuo, ingay mong dapat ato bang ang imong wala. I don't know kung mahimo na to ni kitay masagpaan. Di bakata maingon nga ay kung bigla brad kay pagbautismo ra man ako, akong gitaas akong kamot. Di ba mo na ito sa garang term? It means, kakiling akong kamot, bisag Kristohanon ko, pero mabikil ko, brad, ay, way, siguro, ay, masig masumbagan, patakan. But Jesus, na kung sagpaon daw kuno ka sa tuo, ilingi ang pikas, mga igsoon. Si Jesus nagtudlo nato, nga dili nato baslag dautan ang dautan. And most of us, atong nasabtan kini nga passage literally, nga kung namay mo sagpa nato sa tuo, atong ilingiyo nga atong wala, o ipasagpa usap nato. What Jesus meant, my friend, is that when someone, nga kung namay usang tao, buhatan kang dautan, you must not do the same evil to them. Nga kung namay tao mabuhat nimo dautan, ayaw silang basli sa maupod nga dautan, mga igsoon. Instead, you must turn on the good side and responding the evil ngilang gibuhat ganha kanimo. When someone raise their voice at you, kung namay isang tao, tas-an kag tingog, singkahan ka, out of anger and frustration, di ba namang yung mga tao, singkahan ka, kasukan ka, kay na sila sa kalagot, o na sila sa maayon, dili po mayong pagbati, dahil sa pikas nga ba, hindi nimo dapat sila tubagon sa sarcastic o sa maong gihapong pamagi. Instead, dili nimo ipataas ang imong tingog, but you are to respond in a demure nga manner, my friend. Nga kung singkahan ka, ayaw paning kagbalik. Amen. Amen. Dapat imong iatubang nila, dili katong side nga nasakitan, kung dili katong side nga gentle and side nga kind. When someone speak bad things against you, you must face them not with anger, but with gentleness and kindness. Di ba lisod? Na kung nadaw kuno'y magmaritis nimo ba? Nadaw kuno'y manglibak nimo ba? Nadaw kuno'y mangdaot nimo ba? Imo daw silang katubangon. Because kini nga senaryo, buhaton nimo sa panahon nga kana nahitabo nimo in actual event. Diba? Kung sagpaon ka at that moment, unsa may imong response? Kung at that moment, buhatan kag dili mao, unsa may imong response? Mao nang ang ingon ni Jesus, kung anang higayon na gibuhatan kag dili mao. If at that moment someone speak against you, sa ingon ni Jesus, then you must respond and face them, not with anger, but with gentleness and kindness. Amen. Nabawa mo diha. Think of never paying back evil for evil to anyone.
kalibutan atong gipuy-an. Kung buhatan nimo, labayon nimo og pan, baslan kag bato. But ingon ni Jesus, kung labayon kag bato, labaya kog pan. It means nga kung unsay gibuhat nila sa imuha, ayaw nagbuhata balok o balos balik ngadto. Amen. Di ba lisod no? Ingay mong tapat, mao ni ang Kristohanon. Amen. Mao ni ang mga lagad sa Ginoo. Ikatulo, think of doing what is right in the sight of men. In verse 17. Ingon pa ni Pablo, respect with what is right in the sight of men, if possible. So far, and it depends on you, be at peace with all men. Ang word po nga respect, it means to think before. That is the word respect. Maghuna-huna ka before. So, ayaw ni mo buhaton, nahuna-huna na ni mong daan. To observe in advance. To reduce or to notice beforehand. To plan before, to foresee, and to have a regard for. Kana bitang imong giplanuhan o imong nahuna-hunaan ng daan. Imo nang naobserba ng daan o kabalo na ka unsay angay nimong buhaton. Amen. Kay imo hang naobserbaran, imong na-notice, imong na-foresee, so kabalo na ka sa imong buhaton, mga igsoon. The idea is to think about something ahead of time. Ang idea sa word respect. Maghuna-huna ka ahead of time. Giving a careful thoughts and consideration with the implication that one can then respond appropriately. Nga, naghihuna-huna na nimong daan, gibalansi na nimong daan, aron nga, kung kinsa man ang imong buhatan anak, maka-respond siya og maayo nganha nimo mga igsoon. Understand me, ako Ilocano man ko, pero dili gyud ko kabalo mag-Ilocano. Ang mga Ilocanos are known sa ilahang pagkamitikuloso with regard sa kahinlo. Nabay Ilocano diri gawas na ako. Ako ra no? Uy, mga Ilocano wala? Oh, sige. Okay na ni kay why ako rin malibak ka na ron. Kining mga Ilocano, and I believe nga makarelate mo ani, mitikuloso kayo sila with regard sa cleanliness, particularly sa ilahang kaldero. Kabantay mo, sa ilahang kalaha. Alaagali mo kalilangan, di ba, ang mga kaldero diha, pwede kang manamin. Mga kalaha, sinaw kayo, pwede kang manamin. Kung gusto niyo silang irespeto, kung giyon sa nimo na paghunam, mapuy na mong anak paghuli. Tungod kay sa mga Ilocano, ma-disrespect sila kung gihulman nimo ang ilang kaldero as kang sinawa o giuli nimong tagiptipon. Giuli nimong napuno og takuling. For them, it is an act of disrespect, mga igsoon. Napabata diha. Muna nga kung gusto kang magkahulam usab, iuli. Kung giyon sa nimong paghunam, maupod ang pag-uli, mga igsoon. Giuli nimong walay tagiptip o walay uling, iuli nga hinlo, mga igsoon. Or else, di niyo kakahulam pag-usap. That is the word respect. Imong na-notice kung sa'y butang na please na. O imong gibuhat ka na. Some people hate, na di ba na yung mga tao nga dili ganahan ng ilahang sinilas, isunod sa ilahang balay, naba mo dire. Na yung mga tao nga dili ganahan ng ilahang sala, ang sinilas nimo nga panggawas, imong isulod. Ang sinilas nga pangsala, isulod sa kwarto. Na yung mga taong dili gyud ganahan na na. Masuko kung imo gyud ng buhaton. Amen. Then, ibilin imong sinilas sa gawas. That is an act of respect. Amen. Usahay kita, labi nagnaanad ka sa tong balay nga, pres ako, naanad ko nga isunod ang sinilas, bisag asa, kung sa hindi ko kabantay, makanto ko laing manay, madala na ko akong sinilas, kung sa istorya tayo, ibilin imong sinilas, sir, kay kuhan mo daw.
ma-offend ba lugar tana? It should not be. Tungod kay nga naman, ang pagrespeto po is doing the things nga dili maka-offend sa uban. Tungod kay mao na ilahang naandan. It is an act of disrespect kung imong i-insist nga isulod ang imong sinilas, bisan tuod og dili sila ganahan, dili man na imong balay, mo na inayong tapan ayo pagbuot. Dili man na imong balay, di ba? May mga tao sa mga picky eater. Di ba naman na ilahan, mga tao pilian yun og pagkaon. Mga tao ingon pa nila kung tinggo to mo'y unang mamatay. Kay astang pilihan ng pagkaon, maybe may reason po sila o gano. Pero sa pikas nga bahin, ayaw i-impose ang imong appetite ngadto nila. Usahay kitang mga tao, nalang tayo na ilahan nga dili mo kaon, maingon ita artihan ning tawhana. Uy, mura man o anak o gato. Tapig allergy imo dahil ipugos. Di ba tinuod? So, ayaw i-impose ang imong appetite ngadto nila. May ka kay mukaon ka bisag panos, kani di man ikakaya. O ayaw ipugos ang imuhang gana sa kaon ngadto sa mga taong pilian og pagkaon kay dili man ta pareha og preference sa kinabuhi. And that is the word respect. Amen. As Christian, when others don't like what you like, don't force them to like what they don't like. Kung ang ubang tao wala maka-uyon sa unsa imong gusto, nan ayaw puksa nga gustuhon nila ang butang dili nila ganahan. Kita nga Kristohanon, we must be keen to understand and do what pleases people as long as it is not offensive to God. Kinahanglan nga kabaluta magbantay ni Ana sa pagbuhat sa mga butanga, makalipay sa mga tao, as long as nga kanang butanga dili batok sa Dios. Batok ba dahil sa Ginoo kung isunod nimo imong sinila sa balay, dili man na against sa Dios, o imong ibilin dili man na against sa Ginoo. It is not against God to become king of servant. Aron lamang nga dili nimo ma-offend ang tao, ma-please nimo sila. Tungod kay mao ka na ang pagrespeto mga igsoon. For what respect is that leads to peace among men. Kabado mo nga nung daghang mga pamuyo o panagsilinganay nga kanang walay kalinaw tungod kay walay pagrespetuan. Gabiing dako, alas 12 na, nagsigit yapog video kay nga may rabag kagwapog tingo. Nawala na sa lugar ba? Wala i-consideran ang uban ng mga silingan nga nangabilar. May ingon dahil sila, birthday bitaw, halag saramani. Di ako sa'yo mahitabong pagkaugma. Tungod kay, ang peace among men, it becomes possible kung kabaluta mo respeto sa itong isig katao. Amen. Amen. And respect, it means to think ahead. Aron mabuhat nimo ang kangayan. Nga ang taong imong gibuhatan will respond appropriately. Napaba mo niya. Pagpaka na itong ginawa niya. Ikaw pa itong katapusan. Think of overcoming evil with good. Una-unaan nga naugon ang dautan pinagisamay. In verse 16 down to 21. Overcome, it means to get back for it. That is the word Nike. Nikaw. Ano ba itong Nike the brand? That means victory or kanaugan. Or to conquer or subdue. Kanang imuhang ilog or imong dumalaan or imuhang kontrolar ng mga igsoon. To be victorious or to prevail in the face of obstacle. Kanang nagpadaogon ka at tubangan sa mga hagit o mga balakid mga igsoon. So, to overcome is not without a fight. Amen. Wala man siguro ay battle nga walay pagig-away.
o walay resistance, my friend. This command is for us not to be overcome by evil, but to overcome evil by what is good. Isugo kita nga atong daugon ang dautan, dili pinagi sa dautan. O di nato tugutan kay kita mo'y daugon sa dautan, inay atong daugon ang dautan sa kung unsa o pinagi sa maayong mga igsoon. This is because it is not our prerogative sa pagbalos. That's why ang si Pablo nga reserve room for vengeance. Kaya Diyos mo balos para nato. Amen ba? Dili nato prerogatives ang pagbalos. Prerogative ka na sa Ginoo that will satisfy His righteous indignation sa saktong panahon sumala sa iyang tagal mga igsoon. Some people may do evil to us, but we must not allow the evil of people done to us prevail. Kung na may mga tao nagbuhat og dautan nato, dili nato tugutan ngang maong dautan mo'y magmadaugon mga igsoon. Understand me. When someone, kung naman isang tao mabuhat nimo og dautan that makes you upset, nga makapalagot nimo ba? Nga makapasuko nimo? Nga maka-annoyed o maka-agitate nimo? Diba namang yung mga tao nga kung naa sila sa puton kita. Kung naa sila, mura o dalitang masuko pa. And when you allow those unhealthy emotions prevails, kung imong itugutan, katong maong dili maayong mga pagbati mo imo daog, you have been overcome by evil. Napa ba mo diha? Na mga tao nga dali kayong makapalagot nato, dali kayong makapasuko nato, siguro may reason po, badlungon. Pero kung ang ilahang gibuhat nagmadaugon, kung ang ilahang gibuhat prevails, then we have been overcome by evil. Gidaog ta sa dautan mga igsoon. We overcome evil by what is good. Atong ginadaog ang dautan pinagi sa unsang maayo. Sa diyang wala nato ginatugutan nga magmadaugon o mag-prevail ang dili mga maayong mga pagbati, dili mga maayong mga pamatasan by allowing what is good to prevail in us. Nga wala nato gitugutan kining mga dili maayong pagbati, mga dili maayong pamatasan nga mo'y mudaog. O sa pikas nga bahin atong gitugutan nga kung unsa man ang magdaog kining mga maayo nga naa diri sa ato mga igsoon. Amen. Understand me. Kung panahon sa Domingo sa buntag, when you plan to go to church and you are prevented by sapot, naman nato na dire. Nga sa iyong buntag sa Domingo sa puton, nga sa iyong buntag sa Domingo, mabisi rang kalit, kay makakitag daghang trabahoon. Nga Domingo sa buntag, patiyon kag kalaay, abuton kag katapol. You have overcome by evil, my friend. Amen. Nga kung kining mao mga pagbatia, mo imong gitugutan nga mag-prevail, then you have been overcome by evil. Gidaog ka sa dautan. Gipildi ka sa imong sapot, gipildi ka sa imong katapol, gidaog ka sa imong kabisi, gipildi ka sa imong kalaay mga igsoon. Amen. Manay nga ni Pablo, ayaw tuguti nga daogon ka sa dautan, apan daogang dautan agi og unsa ang maayong mga igsoon. Amen. Napapamudiha. When someone bad temper makes you gets into bad temper. Kung namay usang tao nga gisapot ba, o ang iyang kasapot, nagpasapot po nimo. Di ba? Mo manay kasagalang senaryo sa balay. Gisapot ang asawa, nagsigigyaw-yaw, gisapot o apil po ng mana, nadamay ng mga anak, or vice versa mga igsoon. Kung ang kasapot sa usang tao, nagpasapot po nimo,
Napapa mo diha. You have been overcome by evil. If someone but temper does not get into your nerve, but keep your peace. Nga kung naman isang taong gisapot, pero ang iyang kasapot, wala mihatot nimo nga saputon bugag apil pa. Kundi nagpabili lang ka sa imong pagkatalma, sa imong pagka-chill, nagpabili lang ka sa imong pagka-relax mga igsoon, then you have overcome evil by what is good. Amen. Mo na nga imong tapad nga kung saputon ang usa, ayaw padaog, dapat imong pildihon ang kasapot sa uban by doing what is good. Because the Bible said, kita nga Kristohanon, we should not be overcome by evil, but we should overcome evil by doing what is good. Amen. May mga panahon din nga ako, may mga panahon din simbahan nga saputon ko. Mo na maging kinabuhi, di matatanang panahon malipayon. Na maging panahon nga medyo bugat atong pagbati huna-huna, medyo irritable ang atong pagbati pa. Akong kabiliban lang sa akong asawa, kaya sa saputon ko, usay, saputon po na siya, pero di na yun pareha sa una. So malipay lang ko, kaya bisag saputon ko, manugo ko timplahan ko kape, mutimpla gihapon. Mutimpla gihapon siya. Ay, smile pa. Na ikaw po nga gisapot, ma-relax po ka. Mauli-ulian po ka. Kabantay pa mo niya. Because we should overcome evil by doing what is good. Kapila, kadaghan nga mga problema sa balay, nga nung gadako, kay gitugutan mo nato nga dauguntas dautan. Stress imong asawa, gisapot, ikaw po nagpadala sa stress, nadaog ka sa dautan. But we should not allow that, my friend. Think of overcoming evil with what is good. Amen. Change begins with our minds. Ang kausaban nagasugod na sa itong una-una. Si Albert Einstein, ingon siya, insanity, doing the same things over and over again and expecting different results. Ingon pa niya, kinida ko nung kabuhang, wala ko ning kabuhat ka sa maulang mga butanga o nag-expectar ka o lahi nga resulta. Napababo niya. Sige daw ko nung kaon, sige kakaon, pero gusto daw ko nung kang muniwang. Insanity daw ko nung na. Ingan ba ni Albert Einstein? Gusto daw ko nung kang muridyos o timbang, pero ang imuhang lifestyle, wala di mo giusap, that is an insanity. You expect different result by doing the same thing over and over again. Kita nga tao, cannot expect to have a life contrary to our thinking habits. Di kita makabatunog kinabuhi, sukwahi, kaysa ato ang naandan nga panghuna-una. For if we long to have a blessed life without changing our mind, it is definitely an insanity. Nga kung gusto na ako nutag malipayong kinabuhi, bilang atong huna-huna, sige gihapog dwell sa mga negatibong mga butang, then kana daw kuno kabuang. Kung gusto daw kuno tag malinawon nga pamuyo, pero atong huna-huna nagsigihapog dwell pagpursu sa dili man nagsamang butang, then it is insanity. Kung gusto daw kuno tao kinabuhi nga madaugon, yet our mind addicted sa mga failure o kapilihan sa kinabuhi, then that is insanity. Sa dihang nag-expectar ka o klaseng kinabuhi, nga wa nimo giusab ang imong huna-huna. Amen. Napabata niya. Daghang kong mga tao ma-encounter ana sa kinabuhi. Maingon sila, pastor, gusto gud mi og kabaguhan, pastor. Ana gusto mi og
ingani malinawon nga pamuyo, pero di man mo biya sa mga binuang. Tanawa na po ninyo. Gusto kinabuhing malinawon, pero wala may biya sa mga butang nga nagahatag og gubot sa pamuyo. It is insanity. Lingyan na imong tapad o pangutan na siya, tanong pa ba kaghuna-huna? I believe we are. Amen. Apa pa mo niya? Hilom lagi ta. Therefore, be determined with the help of the Holy Spirit nga nagpuyo nato to discipline our mind to think on things that make us able to test and approve what God's perfect will is. Busa atong disiplinahon, mantunon, kining atong hunahuna. Uban sa tabang sa balaan ng Espiritu sa paghuna-huna sa mga butang, nga mohatod nato nga atong makita ang labing hingpit nga pagbulutan sa Ginoo. Amen. To renew our mind, we are to discipline our mind to think ourselves as lower than others. Mo itong primero nga Sunday. Itong una-una na itong kaugalingon nga mas ubusta kay sauman. With sober judgment, nga naay pagkamawinan tayo. Of loving without hypocrisy, nga muhigog makita nga walay pagpakaroningan. Of hating what is evil, nga itong dumtan unsang dautan, clinging to what is good. Nga atong i-cling ang atong kaugalingon sa unsang maayo, thinking nga kung atong ibulag ang atong kaugalingon sa unsang maayo, it will ruin and it will damage us, mga igsoon. Of loving others as our family, atong higugmaon ang matag-usa, ingon nga kapamilya. Of honoring others above ourselves, nga atong pasidunggan ang uban, labaw kay sa atong kaugalingon, that we are slave, fervently serving our Lord. Kita mga ulipon, nga mainiton, nga nag-alagad sa atong Ginoo. Of our hope, which is our reason to rejoice. Atong una-unaon ang atong paglaom, nga may reason nga nung nagakalipay kita. Of pressure as an opportunity to develop patience. Nga kining mga pressure, problema sa kinabuhi. Kahigayunan ka na kung ma-develop kining atong pagka mapailubon o pagka mapasensyohon, mga igsoon. Of prayer as a must in our life. Kaya kining pagampo, kinahanglan yun sa kinabuhi. Of sharing the needs of our brethren as our own. Nga to bang makig-apil ta, makiglambigi ta sa panginahanglan nun sa itong igsoon, ingon nga kanang ato usap ng panginahanglan nun. Of pursuing the need, of pursuing the love of strangers. Of speaking good things to those who despise us. Amen. Nga itong sultihag mga maayo, katong mga taong nag-istorya dili mao nga rin nato. Of empathizing with the feelings of others, nga magkalipay kita ni atong nalipay, o mag-uol kita ni atong nagkaguol. Of having harmony with one another, of never paying evil with evil to anyone, of doing what is right in the sight of men, and of overcoming evil by what is good. Amen. Let us dwell our mind to think on this thing.